Hello everyone, welcome to Kuts Workout, mga newbies natin dyan. Sa video ito, pag-uusapan natin ang bulking versus being fat. Huwag kayong matakot mag-bulk. Kasi mga newbies, no, ang bulking kasi isang proseso na kung saan you build muscle mass over time using calorie surplus. Yun talaga yung aim ng bulking. Hindi ito yung nakikita nyo doon sa mga kasama nyo sa gym na magiging mataba. Hindi yun yung point ng bulking. Ang point talaga ng bulking is to give you muscle mass. You go into calorie surplus, you go into a proper program, mag-weightlift kayo, you build muscle mass over time using your gained calories from eating. Hindi kayo magpapataba nun. Kundi, ang aim mo is palakihin yung muscle mo gamit yung calories na na-gain mo galing sa surplus mo. Yun talaga yung aim ng bulking. Kaso nga lang, minsan na-associate tong bulking doon sa pagiging mataba kasi mismo yung mga medyo may katagalan na sa gym, hindi rin nila alam yung difference na pagiging mataba at pagiging bulky. Sometimes akala nila yung pagiging mataba nila doon sa gym, yun na yung bulk. Mas mataas yung fat percentage nila kaysa doon sa muscle nila. Malaki ka tignan pero akala mo nasa bulking phase ka, yun pala mataba ka lang talaga. Kaya yun, alam naman natin yung henerasyon ngayon na medyo self-conscious yung mga newbies natin. Gusto nila may abs sila, gusto nila hindi sila ganun ka-fluffy. Gusto nila na malaki yung katawan nila, maganda yung hubog ng katawan nila. Kaya minsan yung yung mga newbies natin, nako-compromise yung yung growth nila kasi ayaw nila mag-bulk. Kasi natatakot sila na maging parehas dun sa tao na magiging mataba na mataba malaki-laki dito tapos may mga layer na dito. May mga fat na wala namang masama sa pagiging mataba pero when you are going at the gym tapos you're going on a bulk, make sure na you gain muscle mass, not fat. Kasi magkakaroon ito ng ibang impression doon sa mga tao na papasok or doon sa mga tao na nasa labas. Oh, ba't nag-gym ka? Sasabihin nila, ba't nag-gym ka? Ang taba-taba mo, ba't nasa gym ka, di ba? Tapos nagkaka-wrong impression sila na pagpapasok ka sa gym, tataba ka. O hindi po ganun ang bulking. As I said earlier, mga newbies natin bulking bulking is a technique. It's a technique for building muscle mass over time using calorie surplus. So, for example, ganun gagawin mo. Meron kang 2,000 calories. 2,000 calories sa lalaki yan. Standard na calories ng lalaki per day is 2,000 calories. So, ang mangyayari, dadagdagan mo lang yung calories mo. Unti-unti mo itong dadagdagan. Dagdagan mo, gawin mo 3,000 or 2,500. Ano lang, gusto mo slow yung kung gusto mo slow face ka lang, 2,500, 3,000, o ganon. Then you increase it over time pag maglaki rin yung muscle mo. And then you stop at the point kung satisfied ka na. So yun yung bulking. You go into calorie surplus na hindi excessive. Hindi excessive calorie surplus. Yung tama-tama lang, sakto lang na kaya ng katawan mo. And then you lift weights na sakto rin ang bigat para sa'yo. And then you go into a proper program. You create your proper program. Para naman ma-target natin yung mga muscle na gusto natin i-target, yung mga muscle na gusto natin palakihin, we go into proper programs. Yun nga yung point ng bulking Building mass over time. Muscle mass. Building muscle mass over time. Yung point ng bulking. So, ngayon, kaya nga, yung sinabi ko, na-associate ito sa fattening, yun nga yung dapat na nating dapat natin yung medyo tigilan na natin yung yung misunderstanding of this technique kasi yung yung mga newbies natin, nagkakaroon sila ng stigma na pag mag-bulk ka, tataba ka. May isang kasama ako dun sa gym. Mapayat siya. Sabi ko, mag-workout ka dito, tapos kumain ka, mag-bulk ka. Kasi mapayat ka pa. Sabi niya, ayaw ko mag-bulk. Ako, bakit?
Kasi baka daw lalaki yung tiyan niya. Nga, yun nga yung ano, yung problema eh. Nakikita nila na pag magbo-bulk ka, na ano ba, na-associate nga sa mind ng mga newbies na pag magbo-bulk ka, automatic tataba ka. Hindi po ganun yung bulking dapat. Supposedly, hindi po ganun yung bulking. Pero, na-associate ito minsan sa pagiging mataba kasi nga doon sa mga medyo matagal na mga tao sa gym, tapos akala nila, nasa bulking phase sila, yun pala, mataba lang sila. Tapos sabi sila, bulk ako ng bulk. Bulk ako. Nasa bulking ako. Sasabihin nila, bulk ako. Tapos yung mukha nila, hindi na nasa bulking. Mataba na talaga sila totally. Kaya yun yung, ano, yung namamali doon eh. Tapos yung mga newbies natin, tingin ng tingin, ayoko maging ganyan, ayoko mag-bulk. Tataba pala ako pag magbo-bulk. Actually, hindi ka tataba eh kung proper lang yung program mo. Kung proper lang yung calorie surplus mo, tapos proper lang yung weightlifting process mo, tapos consistent ka lang sa gym, hindi ka naman tataba. So, yun yung mali ko rin noon eh. Akala ko pag mag-calorie surplus ako, tapos ano lang ako sa gym, inday-inday lang, lift-lift lang ako doon sa gym, akala ko lalaki yung muscle ko. Iinom ako ng mass gainer, akala ko lalaki yung muscle ko. Hindi ko sinakto yung calorie surplus ko noon. Bumaba ako from ganitong katawan to grabe, mataba ako. Makikita mo yung mga ano dito talaga, yung mga layer. Sumobra tayo doon kasi nga mali yung konsepto ko ng bulking. Hindi ko alam kung paano talaga tunay na mag-bulk. Kasi nga yung bulking nga, it's a process of building muscle mass. Pero yung na-build ko doon, building fats. Yung nangyari sa bulking ko. Kasi wala rin nagturo sa akin na mag-bulk ng proper. Ang akin lang doon, kain ako ng kain, punta ako sa gym, yun lang talaga ang kinonsider ko. Hindi ko kinonsider na kailangan ko talaga maging mag-heavy. Kailangan ko talaga mag-heavy, tapos kailangan ko talaga isakto yung program ko para magkaroon ako ng muscle mass over time. Pero hindi ako nagkaroon ng muscle mass over time. Instead, pinapayat ko ulit balik yung sarili ko. Ganito lang yung yung muscle na nagain ko doon sa pagpapataba ko. Kasi hindi nga proper yung bulking ko. Naging mataba lang ako, hindi ako nag-bulk. And na mga newbies, yun yung natin, yun yung bulking ha versus fattening. Iba yung fat ha. Yung bulking, mas mataas yung percentage ng muscle mass mo kaysa sa fat mo, pero may fat ka pa rin, lalo na dito sa portion sa belly mo, may fat ka pa rin dyan. Pero, mas mataas yung percentage ng muscle mass mo. Kasi nga, building muscle mass over time nga eh. Pag fattening naman, yung pagiging mataba, wala naman tayong problema sa pagiging mataba. Mataba ka, it's okay. Pero, pag nasa gym ka tapos nagiging mataba ka, mas mataas yung fat percentage mo kaysa sa muscle mo. During your cut, maliit lang yung maiiwan na muscle kasi nga, hindi mo na-build masyado yung muscle mo. Nag-focus ka dun sa kain, nag-focus ka dun sa imbis na mag-focus ka rin dun sa weightlifting mo at sa program mo, hindi ka rin nakafocus dun. Hindi mo pinocus yung point na building muscle mass over time. Kala mo, malaki ka na, bulking ka na. Kaya yun, tumataba ka, naaabuso mo yung pagkain, yun, kala mo bulking ka, tataba ka. Kasi mataas talaga yung fat percentage mo kaysa doon sa muscle. Yun lang talaga eh. Balik-balik lang tayo ng rito. Pero minsan talaga gaano mo pa, kahit gaano mo ka explain sa mga tao, hindi pa nila talaga kuha yung essence at point nung technique na yun. Kasi nga, magkakaibang opinion eh. Pero isa lang talaga ang truth ng pagbubulk. Palakihin mo yung muscle mass mo, yun lang talaga ang point ng bulking. Pero, nagkakaibang opinion tayo kasi iba-iba yung Pinoy, paniniwala. Pinoy. Siyempre, imbis na mag-follow tayo doon sa logical perspective natin, pumupunta tayo sa paniniwala. Wala namang kumo sa paniniwala, pero pumupunta tayo minsan as Pinoy, siyempre, mas prone tayo doon sa paniniwala kaysa doon sa proper engaging ng technique, proper at logical construction. Doon tayo sa paniniwala. Ganito kasi yan eh. Ito lang kasi nangyari sa akin eh. Ito yan yung paniniwala ko.
puro paniniwala yung sinusunod, hindi sinusunod yung logical perspective ng technique na yun. Ngayon nga mga newbies, iba ang bulking sa pagiging mataba. When we say bulking, building muscle mass over time using calorie surplus. At pag mag-calorie surplus ka, hinay-hinay lang sa pag-calorie surplus. Huwag mo biglain. Mag-create ka ng program mo, proper program mo, at mag-heavy ka. Pero yung heavy na sakto lang ha, over time lalakas ka rin. At yung excessive na kain ng kain, pag mag-bulking kayo, magkakaroon kayo ng excessive water at excessive fat sa katawan nyo. Hindi gaganda yung katawan nyo. Instead, yung building na yung gusto nyo is to build a good quality muscle. Ang mabibuild nyo lang is yung fat sa katawan nyo. So, huwag kayo mag-excessive ng kain pag nasa bulking kayo. Study first. Study muna kayo. Study kayo ng kung paano mag-bulk. How much calorie surplus ang gagawin mo para sa month na ito. How much calorie surplus ang gagawin pagdating ng 2 months. Ganon. Study first before you go into bulking at huwag kayong masyadong titingin sa mga tao. Huwag kayong masyadong maniwala kung anong sinasabi ng iba, lalo na kung yung sinasabi nila ay hindi naman sakto sa image na pinoportray nila. Kailangan mo talaga ng deeper research, mga newbies. So yun ha, bulking, building muscle mass, being fat is having too much fat percentage sa body mo. So yun lang, mga newbies. Huwag nating abusuhin ng pagkain natin when it comes to bulking, ha? Huwag kayong matakot mag-bulk. Natural lang natural lang na yung dito mo, hindi to. Lalaki yan, natural lang yan. Pero over time, pag lalaki rin yung muscle mo, mawawala rin yan. So, mga newbies natin, good luck sa bulking phase nyo. Huwag kayong maging mataba. Please lang, ayusin nyo yung program nyo. Yun na ha. So, mga newbies, yun lang yung content ng video natin ito. Reminding lang ito sa inyo na iba yung bulking sa pagiging mataba. So, next time na mag-bulk kayo, please, do it properly. Use a proper instruction. Follow proper procedures ng bulking. Huwag kayong basta-basta kakain ng marami. Okay? So, yun lang. This is the end of this video. Sarap talaga ng kamote. I'm out.